Isang magandang umaga pong muli po sa inyo pong lahat. Muli po, narito po ako, ang inyo pong hamak po, ang inyo pong abang lingkod. Palagi ko pong sasabihin sa inyong lahat na wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para sa aking sarili. Isa pong hamak at aba po na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng ating banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula po sa ating pong banal na Espiritu Santo. Pero dahil nga po ang ating banal na Espiritu Santo, ang nais niyang ipahayag ko muna ay yun pong karugtong o konektado po dun sa huling kapahayagan ko nung isang linggo. Yun nga po, ayon po sa kanya, ang inyo pong hamak at abang lingkod, ang asin po ng sanlibutan. Ang natugon at sagot po sa isa pong karamdaman na tagong-tago po at lihim na lihim mula pa po nung unang-una. At yan nga daw po ay ang pagkauhaw sa dugo at pagkagutom o pagkatakam po sa laman po ng tao. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ipahayag ko daw po sa inyo kung bakit daw po tinagurian niya akong ang asin ng sanlibutan. Sa pagbabalik tanaw po, kaunting kapahayagan lang po. Nalantad po sa akin ang tunay na kalagayan ng lahat po sa buong sanlibutan sa pamamagitan po ng ating banal na Espiritu Santo. Nanatili po akong kalmado, tahimik at nag-oobserba po lamang. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, Risa, hindi ka makapagsisinungaling sa akin dahil ang puso mo ay hawak ko at kitang-kita ko. Bakit, Risa? Sa pagkatapos ng napakaraming taon na alam mo ang tunay na kalagayan ng lahat, ni Kating Risay, hindi kita kinakitaan ng pagbabago kung paano mo sila ituring at tratuhin. Gaya pa rin ng dati o parang mas higit mo pa nga silang inintindi at inunawa. Yun po ang sabi sa akin po ng banal na Espiritu Santo. Nanatili po akong tahimik po hanggang dumating po yung kapahayagan niya na ang sabi po niya, Risa, sa takdang panahon, ilalabas kita at maglilibot ka sa lahat ng lupain. Hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa lahat ng lupain. So, nung mga panahon po na yun, iniisip ko na kaya niya ako paglalakbayin ay upang ipahayag ko po ang nilalaman ng banal na libro. Hanggang sa nito na nga lamang po ang sabi niya sa akin, ikaw ang asin ng sanlibutan at ikaw ang tugon sa lahat ng yun, sa karamdaman na hindi po mabigyan ng lunas ng kahit sino man, ang pagkauhaw sa dugo at ang pagkagutom po sa laman po ng tao. Ayon po sa kanya, yun nga daw pong asin na mayroon pong sangkap na nagmula po sa akin. Sa totoo lang po, wala po akong kapangyarihan na kahit na ano. Pero yung asin po na yun, kapag po yung buong lakas, pag-ibig, lakas na nanggagaling sa aking katawan o sa aking puso po ay ibinuhos ko po sa asin na yon, ako po'y nakakaramdam ng matindi pong panghihina po. Siguro po ay dahil nga po buong buo ko pong ibinibigay yung sarili ko po dun sa asin na yon, para nga po ayon sa ating banal na espiritu, nandun daw po ang ganap na kagalingan po ng lahat at protection po. Magiging protection po yan ng lahat dahil nga po ang mga takam na takam sa laman ng tao at uhaw na uhaw sa dugo po ng tao ay hindi po magtatagal, ay aktwal na po sa mga mata po natin. Makikita na po natin ang paghahasik po nila ng bangis dahil gusto nga po nila ang lahat ay kanilang maging kapanalig. Ayon sa banal na Espiritu Santo,
Ang mga napapaliguan ko daw po at maliligo ng asin na yan na nagmula po sa inyong abang lingkod ay magkakaroon po ng protection po upang hindi po kayo ganapong maatake po ng mga hayop po sa laman. Dahil nga po, nung unang-unang panahon pa po sila na po yan, mabubuhay, mamamatay, papanaw, isisilang. At sa bawat pagsilang po, ang espiritu na yan na sumasa kanila ay pabangis ng pabangis at pabagsik ng pabagsik. Dahil nga po, wala pong makapagbigay po ng ganap pong lunas. So parang palala po ng palala. Dahil ito na nga po yung pinale, ang banal na Espiritu Santo po ang nagwika na kailangan ko na daw po magpahayag at sa takdang panahon ako po ay kanyang ilalabas. Ayon po sa kanya, ang kampon po ang grupo po ng mga yan na uhaw sa laman po ay nagkukumahog na, kaya dapat daw po ay maipadama ko sa lahat na mayroong pag-asa. Dahil nga po kapag yan po napalagana po sa buong mundo, hindi naman po porking natakam kayo sa dugo ng tao at sa laman ng mga ito ay kakain na po kayo niyan, pero kayo po'y pupwersahin na po ng mga kampon po nila. So magkakaroon po ng matindi na pong tagisan at laban. Ang laban ng dilim at liwanag. At ang asin po na yan na ipapaligo ko sa inyo, na ipapaligo ninyo sa sarili ninyo, ang magiging protection po ninyo. Magiging protection daw po ng lahat sa buo pong mundo. Yung mga nagnanais po, yung may mga gusto po. Dahil ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ni isa po na nanlilisik ang mata at mabangis ang itsura, mabagsik po ni isa po'y wala pong tutubo po sa paraiso po, sa hardin po sa lupa. Kaya kapag yan po ay napalaganap ng mga kampon po ng mga yan, ihahatid po ang lahat. Siguradong sigurado daw po ayon sa ating banal na Espiritu Santo, doon po sa kailaliman sa dagat po ng impyerno. Dahil walang mabangis, walang mabagsik, walang mapangtugis po, nasisibol po sa hardin po ng Eden. Ang inyo pong abang lingkod ay narito po. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, buksan ko daw po ang puso ko po sa inyo. Dahil ang inyo pong abang lingkod, pagkamat noon po ay ipinahayag na yan sa aking ang banal na Espiritu Santo, kailanman daw po. Kaya ang ating banal na Espiritu Santo ay nalugod sa abang lingkod ninyo, ay hindi po nagbago po ang pagtingin ko po sa inyong lahat, ang pagtrato ko po sa inyong lahat. Bagkus po'y nakaramdam ako ng pagkahabag at awa po, na ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, sa sino man daw kung interesado, dahil nga po nagkukumahog na po ang mga hayok po sa laman, ayon po sa kanya, may kailangan daw po na mayroon na rin po akong gawin. At yan daw po, wag kong lahat daw po ng pakikipag-ugnayan ko sa inyo ay ipaabot ko daw po sa inyong lahat, upang malaman po ninyong lahat na sa kabila ng kadiliman ay mayroon daw po munting liwanag po, na munting liwanag sa paningin po ng lahat. Pero yung munting liwanag daw pong yan ang magsisilbi ninyong tanglaw patungo po doon po sa tunay pong kapayapaan, hardin po ng Eden. Hindi na po kayo matatakot, dahil nga po ayon sa kanya, ang aba po ninyong lingkod ang magiging sandata at gamot po upang maging payapa po ang lahat. Doon lang po sa may mga nagnanais, gusto po at interesado. Wala na naman po tayong oras. Sa mga susunod po, hihimay-himayin ko po uli ito sa inyo.
Hanggang sa muli po. Bye-bye. Paalam.